Beagle ba ang aso nyo? Yan tanong kasi ni Sir Robbie Yu kung nagtitrain ba kami ng Beagle sa Manalo K9. Of course, nagtitrain po kami ng Beagle. We've been training Beagles for a long time already. Alam nyo, nag-start kami ng 2009. Ayan, yung mga Beagles, marami na rin kami na-train. And kung ano pwedeng i-train sa kanila, they can be trained in crash course for basic obedience. 13,500 yon, 15 days lang yon. Pwede rin pong basic obedience na 30 days yan, tapos ang course fee niyan ay 25,000 pesos, all in na yan. And pwede rin siya sa advanced obedience na 75,000, 3 months po yung course na yan. And at the same time, pwede rin silang detection and tracking. Pwede silang maging bomb dog, pwede silang maging drug dog. Ang detection training naman po namin ay 4 months ang tinatagal niyan, 120,000 po yon. Pwede rin tracking, search and rescue. Magagaling po yung mga aso na yan, yung mga Beagles. Kasi po, dinevelop talaga sila para maging scent hounds, or ginagamit sila para sa hunting doon sa bandang Europa. So ang mga Beagles po, naghahunt sila in packs. Marami sila, kaya hindi sila prone sa aggression towards other dogs. Kaya kung marami kayong mga dogs, swabing-swabe lang ang mga Beagle. Hindi sila mapang-away sa kapwa mga Beagles nila or kapwa dogs nila. At the same time, kahit sa mga tao, napakabait po ng mga Beagle. Sobrang well-mannered nila, sobrang cool lang nila, chill lang nila. Kaya kung meron kayong family, it's an ideal dog, no, yung mga Beagles. At the same time, yung small size nila, well, they're considered medium-sized dogs, ay hindi sila ganun kalakas kumain, pero kung papakain niyo sila ng sobra, ay prone din sa overweight ang mga Beagles. So ingatan nyo rin sa sobrang daming pagpapakain. So ang mga Beagles, ang best food niyan is SDN, the best dog food in the multiverse. The best is SDN 42. Pwede rin SDN 28 kung medyo sensitive kayo sa presyo. Pwede rin SDN 21 kung yung Beagle ninyo ay 1-year-old pataas na. And anong pinakamagandang school para ipatrain ang Beagle ninyo? Of course, Manalo K9 University dito sa Binangonan, Rizal. We also do home service, and we also do boarding. Kung gusto niyo ipa-board yung aso niyo, syempre pag naka-boarding parang sa university yan, di ba? Nakatutok yung teacher, yung instructor doon sa aso, at ginagawa po yung training umaga at saka hapon. So mas napapabilis po yung training kaysa kapag home service. Pero kung gusto niyo home service, wala namang pong problema, as long as you're within the areas that we cover, Rizal and Metro Manila. Pero kung nasa ibang mga lugar din po kayo, pwede rin po tayong gumawa ng mga special arrangements. Ang mga Beagles pati, no, isa sa ugali nila, marami po kami mga owners na ito yung problema nila, bigla na lang nagbo-bolt out kapag nakakawala, takbo, kasi yun po ugali nila. They're bred to run sa sa field para mag-hunt nga, at saka to fetch game. And mga Beagles po talaga, yun po talaga yung ugali nila, kaya sobrang talas po ng pang-amoy nila. Ginagamit po sila sa maraming mga K9 units around the world, sa mga airports, sa mga hotels, nagsa-search ng mga drugs, contraband sa mga luggages, sa mga sasakyan. Pero ang hindi pwedeng gawin ng mga Beagles ay protection work, kasi nga hindi sila nangangagat usually, no. Hindi po sila pwedeng gamiting guard dog, hindi sila pwedeng gawing protection dog, sentry dog, hindi po talaga. Kahit anong gawin po natin, they're so well-mannered nga, and sobrang lambing ng mga Beagles. It's one of the best dogs kung kayo ay merong family, at kung kayo ay sporty at the same time, kasi hindi po sila kagaya ng mga Shih Tzu na madaling hingalin or mga American Bully. They can run and run and run, at mataas po yung endurance nila. Syempre lalo na kung naka SDN 42, mas matalino pa rin sila kapag naka SDN 42 sila. Syempre, nandiyan ang lahat ng mga sangkap na kailangan ng mga Beagles. Alright, so Beagles are in the same group of dogs as Basset Hounds. Iba pa mga hound dogs, bloodhounds, kasi sila ay mga hound dogs. Yung mahabang tenga ng mga Beagles, minsan i-check nyo rin yung ilalim, kasi they might be prone din, kasi nakatakip yung tenga nila, they might be prone to some ear problems. Pero in general, no, hindi naman po kilala ang mga Beagles sa pagiging sakitin. They're very low maintenance dogs. Paliguan nyo ng super dog soap
ayos na. Wala masyadong kailangan suklay-suklay, minimal lang. And kapag ang bahay ninyo ay madulas yung flooring, baka kailangan yung gupitin yung kuko. Pero kapag yung bahay nyo naman, tinatakbuhan ng Beagle ninyo ay unfinished concrete, naupod naman siya ng kusa kasi mahilig maghukay yung Beagle, mahilig sila magtatatakbo. Alam niyo ba, sa mga Beagles ko, napatunayan ko yung galing talaga ng SDN. May binili po ako isang lemon Beagle. Isang lemon Beagle, ibig sabihin parang light brown yan na may white na base. Bumili ako ng female na yellow Beagle from somewhere sa Batangas. Tapos inuwi ko sa bahay. Napansin ko na parang may rough yung balat niya. Tapos nung inuwi ko noon, this was early 2010, yung ano niyan, yung decade na yan. Tapos lumala yung skin problem niya nung nabuntis siya, pinastad ko. Tapos nagkaroon siya ng anak 3, and then lumala pa lalo yung skin problem niya. Syempre may super dog soap na kami noon. Wala pa kaming SDN noon, hindi pa namin nilalabas yung SDN. That was 2015 nga pala. So 2013 ko sila nabili. So for 2 years ay pabalik-balik lang yung skin problems nung Beagle na yon, ng lemon Beagle na yon. Pati yung mga puppies niya ay namana yung skin problem na yon. So sabi ko, namamana talaga yung demodicosis. So yung demodicosis, mga mites yan na nagbubore sa ilalim ng balat at nagnanaknak yung balat, nagkakaroon ng rashes, sugat, and ang pangit talaga ng itsura ng aso. Tapos may certain smell siya, mabaho, tapos namamaga yung mga paa at saka yung mukha. So minsan binibigyan ko rin ng ivermectin, iba pang mga gamot. Pero pabalik-balik lang din siya for 2 years, and then lumabas ang formulation ko ng Super Dog Nutrition, yung unang-unang formula, yung 42. Lumabas siya noong 2015. Pinasubo ko na sa lahat ng mga dogs ko yung isang unang unang production namin. And lahat ng dogs namin pinakain namin ng SDN na from then on, wala nang ibang halo, walang supplements, walang kahit ano. Alam nyo, yung Beagle na yon, in just a matter of 2 weeks po, yung balat niya umayos na, hindi na nagnanaknak, hindi na nagsusugat. In a matter of 2 weeks. Tapos tinutubuan na siya ng maliliit na balahibo. After ng 2 weeks na yon, another week passed, another week again passed, gumanda na yung balahibo nung lemon Beagle na yon, at saka yung 3 anak niya na puro lemon din, puro babae. If I remember it correctly, puro babae na 3 lemon Beagle. So 4 yon. Alam nyo, nung gumanda na yung mga Beagle na yun, kasi hindi ko nagagamit sa trabaho, hindi namin ma-train, hindi namin ma-deploy, nandun lang ngayon, nakatenga lang po yun sa kennels namin nun sa Manalo Canine, nung nandito pa kami sa Angono. Pinanghihingi na ng mga admin kong mga babae, dahil cute na cute yung mga Beagles, diba? Sabi ko, sige, kunin nyo na. So napunta sa kanila, nawala na ako ng Beagle. Ayun, nawala na yung skin disease, nawala pa yung mga aso ko, kasi pinanghihingi na, wala namang problema yon. Kaya isa yan sa mga una kong patunay na SDN talaga po is the best dog food in the multiverse. Kasi napaganda yung immune system ng aso, wala yung mga inflammatory ingredients na maaaring meron doon sa mga dati kong mga ginagamit ng mga dog foods. And dahil doon sa good nutrition ay gumanda rin yung growth and yung integrity ng balat and yung pag-produce ng hairs, kasi protein yung hairs, and SDN has the highest animal protein content amongst all of the dog foods in the market today. So mostly dehydrated meats lang yan. Tsaka kompleto po yan ng mga vitamins, minerals, probiotics, prebiotics, yucca, etc. Kaya hindi nyo na kailangan mag-supplement na kahit ano kapag naka-SDN po kayo. Yun lang po. Maraming salamat. Doc Abel Manalo po ito sa Doc Abel Manalo Official, the Vetrepreneur. Salamat po sa pakikinig. Please follow our page and share this video sa mga taong sa tingin nyo ay makikinabang sila. Mabuhay po kayo.